May bago na namang birada si Palace Press Officer Claire Castro tungkol sa isa umanong senator judge sa impeachment trial na tilang winawalis daw ang batas sa pakikipagdebate sa testigo. Para sa detalye live mula sa Malacanang, may express report si Maricel Halili Mase. May binanggit ba kung sino itong tinutukoy na senator judge ni Yuse Castro? Ruth, pinuna nga ni Palace Press Officer Claire Castro yung sinasabi niyang tila pag-aabogado ng ilan sa mga senator judges doon sa Day 13 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang binigyang diin ni Undersecretary Claire Castro, hindi naman daw kasi tama na parang nagko-cross-examine ang isang senator judge sa mga testigo. Ibig sabihin na nakikipag-argumento o nakikipagdebate dahil ang ginagawa raw dapat ng isang senator judge kapag magbabato ng tanong ay clarificatory question lamang. Hindi daw dapat nagpapakita ng pagiging partial nito o pagiging bias nito at dapat daw ay ginagawa lamang yung kanyang mandato. Tinanong kanina si Undersecretary Castro kung sino ba yung tinutukoy niyang senator judge dito na tila nagpapakita ng kanyang bias. Tumanggi si Undersecretary Castro na pangalanan kung sino ito, pero nang tanungin kung anong bahagi ng impeachment trial ang tingin niya ay pinaka-bias na naglabas ng statement, ang tinukoy niya dito ay yung naging sagutan kahapon ng auditor ng COA na si Roderick Wamil at ni Senadora Amy Marcos kung saan ay kino-question nga kung sino nga ba talaga ang accountable dito sa lagda base doon sa Joint Circular 15-01 kung yung SDO nga ba o yung head of agency. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan, di umano ng iba. Ruth, tila may pasaring naman itong si Undersecretary Claire Castro kay Vice President Sara Duterte habang sinasagot niya yung mga tanong tungkol dito sa Pax Silica o yung AI hub na planong itayo dyan sa may New Clark City. Ang sabi kasi ni Undersecretary Claire Castro, ulit-ulitin nila na wala naman daw maaapektuhan ng mga magsasaka sakaling matuloy nga yung pagtatayo niyang Pax Silica dahil 2019 pa lamang daw ay malinaw na kung nasaan yung mga buildable areas at doon lamang itatayo itong Pax Silica. Nakabukod na rin daw yung area para doon sa ating mga magsasaka. Kaya para daw doon sa mga nagpepetisyon, nagpapapirma, mas maigi daw siguro na alamin muna kung ano ba itong pinipirmahan dahil hindi naman daw maganda na maging mangmang. Sabay pagsasalita na tila ba ginagaya yung naging sagot ni VP Sara nung siya ay matanong tungkol sa Pax Silica sa The Hague. Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Castro. Bansa. Kasi ang nakikita po natin sa ngayon, marami po sa SOCMED na puro negatibo ang naipapakita. Katulad na lamang po na maaari mapaalis ang mga magsasaka sa nasabing lugar. Pero ang sabi nga natin, year 2019 ay na-allocate na po ang 3,500 na buildable zones. So yung 3,500, hindi na po ito dapat na sinasaka. Meron pong mga lugar na para sa ating mga magsasaka sa nasabing lugar. Sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan, we hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Hindi sila muwang, hindi sila mangmang sa kung ano ang Pax Silica. Sana alam nila talaga kung ano ang nilalaman
Ruth, at kasunod nga ng nangyaring Canadian Open kanina, muling ipinaabot ng Malacanang ang kanilang pagbate sa tennis sensation na Pinay na si Alex Ayala. Ang kanya raw tagumpay ay pagpapakita rin ng tagumpay nating mga Pilipino. Maidagdag ko na rin, Ruth, lalo na't masama ang panahon ngayon, ibinigay din ng Malacanang ang kanilang direktiba kung ano yung mga dapat gawin. Utos daw ni Pangulong Bongbong Marcos na una, siguruhing nakahanda na lahat ng mga ahensya para maiwasan na ang anumang sakuna ngayon na masama ang panahon. Siniguro rin nila na nakahanda na yung 5 million family food packs para dun sa mga areas na posibleng maapektuhan itong sama ng panahon, at ipinag-utos din ng Pangulo na magsagawa na ng strict preemptive evacuation, especially dun sa mga lugar na mukhang madalas bahain at madalas magkaroon ng erosion para maiwasan na ang anumang casualties at yung mga masasaktan at masusugatan. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabal po, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.